Mga ka-Republic, pagkatapos ungkitin ang corona sa Commissioner's Cup, halos walang pahinga ang mga pambato ng Hinebra para samahan ang Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA Asian Qualifiers. Napakabigat ng game assignment ng ating national team. Haharapin nila ang powerhouse teams ng New Zealand at Australia. Lalo't gaganapin ang engkwentro sa teritoryo ng kalaban. Walang duda nakaabang ang mga Hinebra haters. May talangka sa bungo ang mga ito at mag-aabang silang matalo ang Gilas. Mabigat ang laban ngunit baon ng Gilas ang never say die spirit ng Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Ka-Republic, katatapos lang ng bakbakan sa PBA Finals. Pinakamahirap na championship series na pinagdaanan ng Barangay Hinebra. Pag-amin mismo ng Hinebra Team Governor na si Al Francis Chua. Nakakaubos ng lakas na 7 laro. Sa totoo lang, mas nahirapan ang Hinebra sa series na ito kaysa Game 7 din na nilaro nila noon laban sa malakas na kupunan ng Bay Area Dragons. At sa huli, sa pangunguna ni Justin Brownlee, RJ Abarientos, Japet Aguilar, Stephen Holt at Scottie Thompson, nasungkit ng Gin Kings ang kanilang pang-labing-anim na championship. Ngunit sa halip na makapagpahinga na bago sumabak sa paparating na Governor's Cup, mag-iimpake rin agad ang mga bataan ni Team Cone. Sina Brownlee, Rosario at RJ Abarientos upang samahan ang ating national team para sa third window ng FIBA World Asian Qualifiers. Kasama rin sana ang bagong finals MVP na si Scottie Thompson ngunit nag-beg off ito dahil sa tinamong injury sa nakaraang final series. Papalitan siya ni Juan Gomez Diliano sa roster ng Gilas. Grabing sakripisyo ito para sa tatlong pambato ng Hinebra. Mula sa hiyawan ng mga fans sa Maynila, lilipad sila patungo sa teritoryo ng kalaban kung saan hindi pabor sa kanila ang crowd. At ang lamig ng panahon sa nasabing mga bansa ay panibagong kalaban para sa kanilang katawan na lamog na sa pagod. Normal lamang na hostile sa Gilas ang home crowd sa New Zealand at Australia. Pero ang hindi normal dito sa Pilipinas, may mga talangkang naghihintay din sa pagkatalo ng Gilas. Kung mabibigo ang ating national team sa dalawang mabigat na labang ito, gagawin itong bala ng mga Hinebra haters para kumuda na naman sa social media. Kung matatalo ang national team na pinamumunuan ng Hinebra coach at kinabibilangan din ng mga Hinebra players, magsasaya ang mga talangkang may makikitid na isip. Hindi pa man lumilipad ang pambansang kupunan, ay ramdam na agad ang magiging problema. Kulang tayo sa matatangkad sa ilalim. Wala na naman si Kai Soto. Priority ang kanyang NBA dream kuno. Noon pa ito nag-i-NBA dream pero wala namang nangyayari. Wala rin si Quintin Millora Brown, mukhang kagagaling lang sa isang surgery. Malaking buta sa frontline ang pagkawala ng dalawang ito. Pero asahan na magiging malaking tulong ang bagsik ng dating Lasal frontline na sina Mike Phillips at Justin Baltasar. Kamakailan ay opisyal na inaprubahan ng FIBA ang pagkilala kay Mike Phillips bilang local player. Siya ang magiging energy guy ni Team Cone. Tinawag siyang Motor Mike dahil parang hindi siya nakakaramdam ng pagod sa pagkuha ng rebound, pagtakbo para sa fast break at matapang na pakikipagbalyahan sa mga higanting kalaban. Ang mga katangiang ito ang ginamit niya para tulungan noon ang Lasal na sungkitin ang UEAP title. Naglalaro ngayon si Motor Mike sa kupunan ng San Juan Knights sa MPBL. Dati ring naglaro sa Green Archers si Balti Baltasar. May tira rin siya sa labas kaya pwedeng-pwede niyang hilahin ang mga big man ng New Zealand palabas para lumuwag ang daan ni na Brownlee at Dwight Ramos. Isa pang Lasalista na nasa roster ng Gilas ay si Kevin Kiambao kaya asahan natin ang matinding Lasal chemistry sa dalawang labang ito. Mahirap man ang huling dalawang labang ito ng Gilas sa third window, anuman ang mangyari pasok na sa second round ang ating national team. 4-0 ang standing ng Australia. May tig-2 panalo ang New Zealand at ang Gilas kontra sa tig-2 ring talo. 0-4 naman ang kupunan ng Guam. 3 kupunan sa bawat group ang papasok sa second round kaya siguradong qualified na ang Gilas. Gayunman, sobrang crucial pa rin ang dalawang huling larong ito ng Gilas. Kung di man nila may panalo ang alinman sa dalawang laro, at least dapat ay makadikit sila sa score upang may unan sila sa pagkukwenta ng puntos sa pagtatapos
ng qualification. Napakahalaga ng point differential. Parang ginto ang halaga ng bawat puntos para makakuha ng ticket sa 2027 World Cup. Tulad po ng nasabi na natin kanina, nakaabang ang mga Hinebra haters at ang mga buzzers sa social media. Kapag natalo ang Gilas, tiyak na maghahasik sila ng ampalaya dahil nga Hinebra coach ang coach ng Gilas at may mga Hinebra players sa lineup ng ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rudy Policarpio. Yes, para lalong mainggit ang mga talangka. At sa iyo rin, Henry Magallanes. Ganun talaga, talo ay talo. Sa iyo rin, shoutout Alessandro Mate. Yes, salamat sa suporta. Sa iyo rin, shoutout Renihia Tibay. Karamihan sa mga haters hindi raw ng mga fans ng TNT. Sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Congratulations. At sa iyo rin, shoutout May Filamor. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald na nasa Singapore. Ingat ka lagi diyang kabayan, masaya ka dahil champion ng Hinebra. At sa iyo rin, Romualdo Pangilinan. Iyakin daw naman talaga. At sa iyo rin, Arago Mercy, Happy Father's Day. Din kay Kabady, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Subscribe ka na sa Red